My body is the temple of the Holy Spirit, cleansed, redeemed, and sanctified by the blood of Jesus. My members, the parts of my body, are instruments for righteousness, yielded to God for His service and His glory. The devil has no place in me. The devil has no power over me. No unsettled claims against me. All has been settled by the blood of Jesus. I overcame Satan with the blood of the Lamb and by the word of my testimony. And I love not my life into death. For my body is for the Lord, and the Lord is for my body. I am the righteousness of God in Christ Jesus. To God be all the glory. Amen. Po natin ito, Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome here in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome here in this place. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome here in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. People that see with the thou art welcome in. Pasok po tayo ng may pasasalamat sa ating mga enter His gates with thanksgiving in our heart. Enter His courts with praise. Thank you, Father. Thank you, Elohim. Thank you, Lord Adonai. Thank you, great I am, who was and is to come. Holy, holy, holy is your name. We declare your righteousness. We declare your holiness. We declare your lordship. Hallelujah. Hallelujah. Kabanatanan, karangalan ay para lang sa'yo. Kapangyarihan at ligaya ay para lang sa'yo. Ihaya at huwag kalwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin na sa'yo.
kabanalan. Karangalan at kabanalan ay para lang sa'yo. Kapangyarihan at ligaya ay para lang sa'yo. Ihayag ko ang kalwalhatian ng pangalan mo, sasambahin na sa iyong kabanalan. Karangalan at kabanalan ay para lang sa iyo. Pangyarihan at ligaya ay para lang sa iyo. Ihayag ang kalwalhatian ng pangalan mo, sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sabay-sabay po tayo. Karangalan at kabanalan ay para lang sa iyo. Kapangyarihan at ligaya ay para lang sa iyo. Ihayag ko ang kalwalhatian ng pangalan mo, sasambahin kita sa iyong kabanalan. Hallelujah. Banal, banal, banal. O Diyos ng mga nilalang na ngayon hanggang hanggang ngayon, ika'y Panginoon, ika'y Panginoon. Banal, banal, banal. Banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat sa iyo ay totoo. Lahat ng lalaki, pagsasang ikaw lang ang Jesus, ang Panginoon. Banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat bukod sa iyo ay lungsod. Lahat ng langit magsasabing ikaw lang ang Jesus, ang Panginoon. We declare your Lordship in our lives. We declare your Lordship in our church. Thank you that no weapons that is formed against us shall prevail. Thank you that we can do all things through Jesus Christ who gives us strength. Thank you that we are more than conquerors in Christ Jesus. Thank you that even the gates of hell shall not prevail against the church. Thank you for the kingdom of God that is unshakable in our hearts. Thank you, Lord, because of the kingdom in us, we cannot be shaken. We cannot be shaken because we are anchored in the unshakable kingdom of God. The kingdom that we seek, the kingdom that we dwell. Moses, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Thank you for your presence. Thank you for your anointing. Thank you for your kingdom. Thank you for all your ministering angels all around us. Thank you for the fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. Hallelujah. Let's worship the Lord. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the cross of Jesus Christ.
Thank you for the resurrection power of Jesus. It's the same power that raised Jesus from the dead. Dwells in us. Glory to your name. Thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Praise be the name of the Lord. Ang sabi po ng i-exhort lang po kung isang verse tonight. 1 Corinthians chapter 15, 58, yung sinend po ni Sister Lisa para sa devotion bukas, no? Yung karagdagan lang po ito. Ito lang po kayo i-encourage through this verse. Paboritong verse ng mga naglilingkod sa Diyos. And it so happen, tayo pong lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Glory to God. Sabi po niya, sa English maganda. Therefore, my dear brother, be steadfast. Sa ibang salin ang ginabi niya, stand firm, immovable, always excelling in the Lord's work, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Your labor in the Lord is not in vain. Ang hirap yata, no? Tapos naglilingkod ka, tapos ang tagal mong naglingkod, dumating yung araw, yung lahat ng pinagpaguran mo sunog, naging vain lang, walang halaga. Bakit? Siyempre, i-check mo paano ka naglingkod sa Panginoon. Balikan natin lang verse. Hindi ko lang ko yung ilaw ko, medyo nagdidilim na pala. Praise God, praise God. Sabi natin. Therefore, my dear brothers and sisters, therefore, my hymn family, stand firm. Sa ibang salin may nakalagay na let nothing move you. Yung verse na sinend kanina ni Sister Liza, maganda. Let nothing move you. Sabi niya, always abounding in the work of the Lord. Fully in the work of the Lord. King James big siguro yun, no? Let nothing move you. NIV po, Pastor. Ay, NIV. Ang ganda nun. Let nothing move you. Wow. Panghawakan po natin yung word na yon. Let nothing move you. Pwedeng gawin natin declaration. Nothing. Hindi ako pwedeng i-move ng kahit sino man. Parang yung ano kasi kinasal ka sa Lord Parang yung mag-asawa. The two shall become one flesh. Ang sino mang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Parang ganun yun, no? So, let nothing move you. Bakit ikinasal tayo sa Panginoon? Ibinigay natin ang buhay natin sa Panginoon. At ang meron sa atin ay kaharian. Sabi ng Bible, the kingdom of God is within you. At sa Ephesians chapter 3 verse 20, may sinabi pa siya doon. God is able, sabi niya, to do exceedingly. Ito yung pwedeng magawa ng Diyos, exceedingly, abundantly, above, all that we ask or think. Itong matindi, according to the power that is at work within us. So, paano ka mamumove? Let nothing move you kung meron kang power within you. Because of the power that is working within you, sabi niya, God is able to do exceedingly abundantly above all you ask.
And then, yung kingdom na nasa sayo, the kingdom of God is within you. Ano pa rin ang sabi ng Bible? Ang ating katawan ay templo ng banal na Spirit. Ang Holy Spirit ang nakatira sa katawang ito. Ngayon, kung mamumove ka pa, pinili mo na yon. Amen po ba? Hindi pinili ng Diyos yun, pinili na po natin yun. Kung bumagsak tayo, madapa tayo. Merong isang verse dito sa Ephesians 4:14. Nagsabi niya sa Tagalog, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. So therefore, ang mga madaling tangay, masyado silang bata. Bakit ka matatangay? Kung alam mo, ang pundasyon mo ay si Kristo. Kapag hindi mo alam ang pundasyon mo, madali kang matangay. Kapag ang pundasyon mo ay things of this world, matatangay ka. Sabi ng Bible, we walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by feeling. We walk by faith, not by hearing. Kasi ito yung mga madaling matangay. Yung madali silang makarinig, kung saan ang agos, doon sila nakikinig. Masyadong bata ang sabi niya rito. Sabi niya, kapag, nung sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay. So, ang mga bata, ang mga tao, mga Kristiyanong sinasabi na madaling matangay, mga bata pa rin. Kaya ang challenge ko po sa inyo, let us grow. Tayong lahat mag-grow. Ayaw ng Panginoon, manatili tayong bata. Alam niyo po, ang bata, hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan ng 1,000,000. Kailangan mo muna makapunta siya sa tamang edad niya bago mo siya pagkatiwalaan. Tama po ba? Kaya ganun po ang inyong mga lingkod. Ang inyong mga tagapagturo every Sunday, every week, every day, walang tigil ang pag-aaral para maituro ang mga ito para mag-grow tayo. Bagamat ang iba hindi na pinapansin yung mga live online. May mga ganon. O kung binubuksan man na hindi na, alam niyo ang ibig ko sabihin, let nothing move you. Hindi tayo dapat natatangay. Kaya, yung kanina maganda eh, we walk by faith, 5 verse 7 ng Corinthians. Not by sight, not by seeing, but not by hearing, not by smelling, not by feeling. Yan ang mundo eh. Ang mundo, gusto niya ma-move ka sa mga bagay na nakikita, naramdaman, narinig. Pag natatangay ka, may narinig kang gossip dyan, natangay ka na paniwala, ang babaw ng pananampalataya, ang babaw ng pagiging Christian. Kaya narito po tayo para tulungan ng bawat isa. Balikan natin ang verse ng Corinthians 15:58. Ang sabi po niya, let nothing move you, always abounding in the work of the Lord. Para hindi ka ma-move, alam na alam mo ang focus niya, work. Work sa kaharian ng Panginoon. Work. Yung mga madaling madistract ay yung hindi nila ginagawa ang pinapagawa ng Panginoon. Yung mga madaling madistract ay yung madali silang makinig sa sinasabi ng mundo. Nararamdaman ng kanilang feeling. Sinabi ng ganito na walang pruweba. Praise God. Always abounding in the work of the Lord. Naka-experience ba ninyo yung isa kang magaling na nag-chess? Tapos, hindi na po ako magaling mag-chess, nakakaintindi lang. Merong mga hindi marunong talagang baguhan lang. Ang tagal ng laban pag gano'n. Parang gano'n yun yung kapag ikaw ay sa ministry, gusto mong mas marami tayong maabot. Pero kapag may mga parang nagpupul ng gano'n, pinupul ka pababa. Nakakabagal. Let us, sabi niya, fully work, abounding in the work of the Lord. Amen po ba? Ano pang sinabi niya dito? Immovable, always excelling in the Lord's work. Excelling.
Keep learning. Itaas natin ang value natin. Mag-aral na mag-aral. Kasi ang pinaka greatest enemy po natin hindi si devil. The greatest enemy is ignorance. Sabi ng Bible, without knowledge, man perish. People are perished because of lack of knowledge. It is because of ignorance. Ginawa na ni Jesus ang lahat ng bagay para sa kaligtasan natin, para mag-grow tayo, mag-mature tayo. Pero kapag wala kang knowledge, ngayon ninanakaw ng devil ang mga knowledge na ito, pinapabisi niya ang mga tao sa puro pag-scroll ng mga cellphone. Ito yung kinakabagabag ko ngayon. Sa totoo lang. Nasa henerasyon tayo, nilalamon ng demonyo ang mga isipan ng maraming tao. Gusto niya sila maging busy sa kaka-scroll na hindi nila na namamalaya, natutuyo na pa sila, nadadry, nagiging shakeable na sila. Kaya madali nang matumba. Yung isang pitik lang tutumba ka. Yung mas inuuna pang i-charge ang cellphone, sa i-charge ang sarili nila sa prayer. Amen po ba? So yun lang ang pwede kong exhort. Maraming salamat po. Magpakatibay po tayo at magpakalago sa gawain ng Panginoon. God bless you po. Thank you.